Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na Best Dramatic Actor ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng pagharap nito sa investigasyon ng Kamara sa War on Drugs. Sinagot din ng bise ang umano'y bank accounts na tinukoy ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi rin daw dadalo ang bise sa panibagong imbitasyon ng Kamara para sa pagdinig sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagdalo ng huli sa pagdinig ng Kamara sa drug war ng ama. Galing ang busy noon sa budget deliberations sa plenaryo ng Senado at dumiretso sa Kamara para samahan ang ama. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yon. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. Nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Bilang abogado, hindi umano maintindihan ng BC ang rules na ginagamit sa hearing. They use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. Wala pang tugon dyan ang Quad Committee ng Kamara. Sa hearing, muling inungkat ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y bank accounts ng mga Duterte. Sabi ni Vice, isa-isa niyang pinuntahan lahat ng bangko at tinanong ang mga account na nakapangalan sa kanya. Tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. At kaugnay ng paglagda niya nang tanggapin ang iniabot invitation para sa hiwalay na pagdinig kaugnay ng OVP Confidential Fund. Sabi ni Vice, hindi raw siya dadalo sa invitation ng House Committee on Good Government and Accountability. Pero plano raw nilang magpadala ng sulat sa komite. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako. Tila nalimutan din daw ng komite na imbitahan si VP Sara sa hearing. Dahilan kung bakit hindi siya nakadadalo sa mga pagdinig na nauna na niyang sinabi sa isang panayam sa Senado. Inipitan nila ako isang beses lang. Tinanong din ng bise kung nag-aalala ba ang pamilya Duterte ngayong ang kanilang padre de pamilya na mismo ang may gustong maimbestigahan ng ICC. Meron din akong lawyer sa ICC but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Sa isang pahayag, sinabi ni House Committee on Good Government and Accountability Chairperson Representative Joel Chua na binigyan nila noon ng patas na oportunidad si VP Sara na linawin ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential fund at intelligence funds. Nilinaw din nito na nagpadala sila ng imbitasyon maging sa pangalawang hearing at tinanggihan naman ang mga sumunod pang mga pagdinig. Pag-aaralan daw ng komite ang isusumiting affidavit ni VP Sara pero mas gugustuhin daw nilang humarap siya ng personal sa komite. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.